Kung mayroon kang isang hayop na sobra mong minamahal, kaya mo bang pakawalan siya para sa sarili niyang kalayaan? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pamilya at sa isang munting kalabaw na ang akala niya ay isa siyang tao. Sa gitna ng malawak na palayan ng Nueva Ecija, doon sa lugar kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng sariwang damo at ang sikat ng araw ay marahang sumisilip tuwing umaga, may isang munting guya ng kalabaw na unang natutong tumayo sa tabi ng kanyang ina. Para sa kanya, tahimik ang mundo noon. Payapa. Simple. Ang bawat araw ay tungkol lamang sa pagsunod sa kanyang ina, sa pag-inom ng gatas, at sa pagdama ng init ng araw sa kanyang balat. Wala siyang alam sa panganib, sa lungkot, o sa pag-iisa. Ang alam niya lang ay ang seguridad na dulot ng pagkakaroon ng ina sa tabi niya. Ngunit isang araw, ang kapayapaan ay biglang naglaho. Isang malakas na bagyo, dala ang rumaragasang hangin, at walang tigil na ulan ang humagupit sa kanilang lugar. Pagkatapos ng bagyo, nanghina ang kanyang ina. Sinubukan nitong bumangon pero hindi na nito kaya. Kinabukasan, hindi na ito muling gumalaw. Ang munting guya sa kanyang kamusmusan ay hindi pa lubos na nauunawaan ang nangyari. Paikot-ikot lang siya sa tabi ng katawan ng kanyang ina, sinusundot ito ng kanyang ulo. Umaasa na gigising pa ito gaya ng dati. Ang mahina niyang ungol ay tila isang tanong sa katahimikan, "Inay, bakit hindi ka na gumagalaw?" Ngunit tanging ang hangin lamang ang sumasagot. Ilang oras ang lumipas, gutom na siya at nanginginig sa takot. Doon, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilya ang dumaan pa uwi mula sa bukid. Ito ay si Mang Ramon, ang kanyang asawang si Aling Nena at ang kanilang siyam na taong gulang na anak na si Mayumi. Bigla silang napatigil nang marinig nila ang isang mahinang ungol na parang pag-iyak. Sinundan nila ang tunog at sa ilalim ng isang puno, nakita nila ang eksena, isang maliit na kalabaw na nanginginig sa tabi ng kanyang inang hindi na humihinga. "Kawawa naman po siya," sabi ni Mayumi. At nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Tingnan ninyo, wala na siyang kasama." Ang puso ng bata ay agad na napuno ng awa. Nag-isip ng malalim si Mang Ramon. Alam niya ang kalakaran sa bukid. "Kalabaw siya, anak. Sa bukid talaga siya lumalaki. Ganyan ang buhay," paliwanag niya, sinusubukang maging praktikal. Ngunit si Mayumi, sa kanyang pagiging bata, ay hindi nakinig sa lohika. Lumapit siya sa guya at nang walang takot, marahang hinaplos ang ulo nito. Sa paghaplos niya, napansin ng lahat na tila kumalma ang hayop. Tumingala ito kay Mayumi na para bang nakahanap ng kaunting kapanatagan. "Tay, Nay, baka pwede po muna nating alagaan," pakiusap ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Kahit pansamantala lang po, hanggang sa lumakas siya." Nagkatinginan sina Mang Ramon at Aling Nena. Nakita nila ang sensiridad sa kanilang anak. Sa huli, tumango si Mang Ramon. At doon, sa sandaling iyon, nagsimula ang isang kakaibang pagkakaibigan. Maingat nilang isinakay ang munting kalabaw sa kanilang kariton at dinala sa kanilang bakuran. Pinangalanan siya ni Mayumi na bunso dahil para sa kanya, para na siyang bunsong kapatid. Noong mga unang araw, maliit pa si bunso at takot pa sa lahat. Pero dahil sa pag-aalaga ni Mayumi, unti-unti siyang nasanay. Lagi na siyang sumusunod saan man magpunta si Mayumi, sa ilalim ng puno ng mangga kung saan sila naglalaro, sa malawak na bakuran kung saan siya tinuturuang kumain ng damo, at minsan pa nga'y sumusunod hanggang sa may pinto ng kanilang bahay na para bang gusto rin niyang pumasok. Ang buhay nila ay nagkaroon ng bagong routine. Tuwing umaga, kasabay nilang gumigising si bunso, nasasalubong sa kanila ng mahinang ungol. Tuwing hapon, ang pinakamasayang bahagi ng araw ni bunso ay ang paggulong-gulong sa putik na ginawa ni Mang Ramon para sa kanya. Tila nakakalimutan niyang isa siyang kalabaw at naglalaro na parang isang tuta. At tuwing gabi, habang ang pamilya ay nasa loob ng bahay, tahimik siyang nahihiga malapit sa bintana. Pakiramdam niya ay ligtas siya.
Binabantayan ng pamilyang kumupkop sa kanya. Para kay Bunso, ang pamilyang ito na ang kanyang kawan. Akala niya, isa na rin siyang tao. Mabilis na lumipas ang mga buwan na naging 1 taon, tapos 2. Kasabay ng panahon, mabilis ding lumaki si Bunso. Mas matangkad na siya ngayon kay Mayumi at ang kanyang katawan ay malaki at matipuno na. Ngunit sa kanyang kilos at isip, para pa rin siyang ang maliit na guya na kanilang inuwi. Minsan, sinusubukan pa rin niyang sumunod sa loob ng bahay at pag hindi siya magkasya sa pinto, titingin siya sa kanila na para bang nagtataka. Ito ay palaging ikinakatawa ng buong pamilya. Para sa kanila, si Bunso ay hindi lang isang alagang hayop. Siya ay isang miyembro ng pamilya. Ngunit isang hapon may dumating na bisita. Isang tagapangalaga ng hayop mula sa munisipyo na narinig ang tungkol sa kalabaw na inaalagaan ng isang pamilya na parang tao. Pinanood niya si Bunso habang masayang naglalakad sa kanilang damuhan. Nakita niya kung gaano ito kalusog at kung gaano ito kamahal ng pamilya. Napakalusog at masaya siya, sabi ng tagapangalaga kay Mang Ramon. Kitang-kita ang pagmamahal ninyo. Pero, dagdag niya, mas magiging ganap ang buhay niya kung kasama niya ang kapwa niya kalabaw sa isang lugar na mas malawak, sa isang pastulan kung saan malaya siyang makakatakbo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mang Ramon. Tahimik siya, pero alam niyang tama ang sinabi ng lalaki. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi panghabambuhay na mananatili si Bunso sa kanilang maliit na bakuran. Kinagabihan, ang hapunan ay naging napakatahimik. Walang masyadong nagsasalita. Sa labas ng bahay, nakahiga si Bunso, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana, nakikinig sa mga boses ng pamilyang kinagisnan niya. Para bang nararamdaman niya na may nagbabago. Mamimiss ko po siya, biglang sabi ni Mayumi sa mahinang boses at naluha. Lumapit si Aling Nena at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang tunay na pagmamahal, anak, paliwanag niya, minsan ay marunong magbigay. Kung mahal natin si Bunso, gusto nating ibigay sa kanya ang pinakamabuti para sa kanya kahit na mahirap para sa atin. At dumating ang araw na iyon. Kinabukasan, isinakay nila si Bunso sa isang truck para dalhin sa isang animal sanctuary. Isang ligtas at napakalawak na pastulan na puno ng mga kalabaw. Habang naglalakbay sila, magkatabi si Mayumi at si Bunso sa likod ng truck. Niyakap ni Mayumi ang malaking leeg ng kanyang kaibigan. Salamat sa pagsama sa amin, Bunso, bulong niya. Salamat sa lahat. Na para bang naiintindihan siya, marahang idinikit ni Bunso ang kanyang pisngi. Sa pisngi ni Mayumi, isang huling haplos. Nang makarating sila, binuksan ang pinto ng pastulan. Bumaba si Bunso. Habang papalayo ang sinasakyan ng pamilya, sandaling sumunod si Bunso, tumatakbo na para bang ayaw niyang maiwan. Huminto ang puso ni Mayumi. Ngunit kalaunan, huminto rin si Bunso. Tumingin siya sa pamilya sa huling pagkakataon at pagkatapos ay lumingon siya sa malawak na damuhan. Nakita niya ang ibang mga kalabaw na kumakain ng damo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakakita siya ng napakaraming katulad niya. Dahan-dahan humakbang siya palapit sa kanila. Pagkalipas ng ilang buwan, bumisita muli ang pamilya sa sanctuary. Sa di kalayuan, sa gitna ng kapatagan, may isang malaking kalabaw na nakatayong mag-isa. Malakas, malaya, payapa. Tumingin ito sa direksyon nila. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Bunso iyon. Hindi siya tumakbo papalapit. Hindi siya umungol. Ngunit nandoon sa kanyang mga mata ang pagkilala. Isang tahimik na pasasalamat. At sa gitna ng dampi ng hangin at liwanag ng araw, napangiti si Mayumi, isang nangiting may kasamang luha pero puno ng kapayapaan. Nasa tamang lugar na siya, bulong niya sa kanyang mga magulang. Ang kwento ni Bunso ay nagpapaalala sa atin na minsan, ang pagmamahal ay ang pag-aalaga at pagyakap. At minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagpapalaya. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi tungkol sa mahigpit na paghawak, kundi sa pagbibigay ng pagkakataong lumipad o sa kaso ni Bunso, ang pagkakataong tumakbo ng malaya. Salamat sa panunood.
Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga makabuluhang salaysay.